Hello, Questers! Ang video natin ngayon ay tungkol sa isang malalim na biological mystery. Aalamin natin kung bakit isang physically weak at walang kuko na primate ang kasalukuyang namumuno sa isang planetang puno ng mga apex predator. Mula sa pananaw ng evolution, tayong mga tao ay talagang hindi dapat nagdo-dominate sa Earth. Halos binabasag natin ang lahat ng fundamental rules ng survival sa wild. Ang isang full-grown chimpanzee ay kayang-kayang talunin ang pinakamalakas na human athlete nang walang kahirap-hirap. Hindi rin tayo ang pinakamabilis, dahil kahit ang ordinaryong asong kalye ay kayang-kayang iwanan sa takbuhan ang isang Olympic sprinter. Wala tayong makapal na balahibo na kailangan para makasurvive sa sobrang lalamig na winter o extreme weather conditions. Ang mga ngipin natin ay halos walang silbi para manghuli ng malalaking prey o kahit man lang para sa basic self-defense. Sa malupit na mundo ng nature, objectively speaking, napaka-mediocre natin sa bawat physical category. Kaya paano ba talaga tayo napili ng evolution para patakbuhin ang buong mundo? Welcome sa Quest Hub. Para talagang maintindihan ang ating nakakamanghang pag-angat sa kapangyarihan, kailangan nating mag-travel back millions of years. Ang ating mga pinakaunang ninuno ay namuhay sa mayayabong at siksik na rainforests ng ancient African Rift Valley. Komportable silang nakatira sa matataas na puno, kumakain ng mga prutas at sariwang dahon. Dahil dito, medyo safe sila mula sa mga naglalakihang predator na pagala-gala sa lupa sa ibaba. Pero sa paglipas ng panahon, ang global climate ay nagsimulang lumamig ng matindi. Ang malalawak na rainforests ng Africa ay mabilis na lumiit at dahan-dahang namatay. Napalitan ito ng malalawak at open grasslands na kilala ngayon bilang ang mapanganib na savanna. Ang matinding pagbabagong ito sa environment ay gumawa ng isang nakakatakot na krisis para sa ating mga early primate ancestors. Dumalang ang mga puno, kaya napilitan silang bumaba sa napakadelikadong open ground. Adapt or die ang labanan. At ang una nating major biological adaptation ay walang iba kundi ang ating mga paa. Sa wakas, tumayo tayo ng tuwid at nagsimulang maglakad gamit lang ang ating dalawang paa. Ang bipedalism ay isang napaka-rare na physical trait para sa mga mammal sa buong animal kingdom. Pero doon sa malawak na open savanna, nagbigay ito ng massive daily survival advantages para sa ating species. Ang pagtayo ng tuwid ay nagbigay daan para makita natin ang lagpas sa matataas at makakapal na damo sa savanna. Nakatulong ito para ma-spot agad ang parating na panganib, tulad ng mga giant saber-toothed cats, mula sa isang safe distance. At mas mahalaga, ang paglalakad gamit lang ang dalawang paa ay napatunayang napaka-efficient para makasave ng energy. Mas kaunting calories ang nababurn nito kumpara sa paglalakad gamit ang apat na paa tulad ng isang chimpanzee. Ibig sabihin, kaya nating mag-travel ng mas malayo araw-araw para maghanap ng pagkain. Ang pagtayo rin ay nagprotekta sa ating vulnerable na likod mula sa sobrang init at nakakapasong araw tuwing tanghali. Siguradong hindi tayo mga mabilis na runner, pero biologically built tayo para patuloy na gumalaw ng walang tigil. Dahil hindi natin kayang unahan sa takbo ang ating mga mabilis na prey, natural tayong nakaimbento ng isang bagong hunting method. Ang bagong strategy na ito ay nakadepende talaga sa matindi at walang sawang endurance, imbis na sa pure at raw na bilis ng hayop. Ang persistence hunting ay mabilis na naging isa sa ating pinaka-greatest hidden biological superpower sa wild. Ang isang napakabilis na cheetah ay nagpo-produce ng sobrang init at kailangang huminto sa pag-sprint pagkatapos lang ng 1 minuto. Kung hindi ito agad hihinto para magpahinga, literal na maluluto ang utak nito sa loob ng kanyang bungo. Pero ang mga early humans na-develop ang isang revolutionary at highly effective na biological cooling system para sa ating katawan. Nawala ang halos lahat ng ating makapal na balahibo at nag-develop tayo ng milyong-milyong specialized sweat glands. Tayo ang naging kaisa-isang land mammals na may kakayahang mag-cool down ng mabilis habang patuloy pa rin sa paggalaw forward. Dahil sa amazing evolutionary adaptation na ito, hindi natin kailangang maging mas mabilis pa sa isang takot na antelope. Nilatrack lang natin ng walang tigil ang mabilis na hayop sa pinakamainit na bahagi ng araw.
Pinupuwersa natin ang takot na creature na paulit-ulit na mag-sprint palayo hanggang sa sobrang mapagod at tuluyan ng bumigay. Inulit-ulit natin ang brutal at nakakapagod na physical cycle na ito sa mainit at unforgiving na African savanna. Ang hinahaanting na hayop ay tuluyan ng magko-collapse dahil sa matinding internal heat exhaustion at panic. Literal nating nilakad hanggang mamatay ang ating mabibigat at mabibilis na prey gamit lang ang pure at unstoppable human endurance at willpower. Pero malinaw na hindi sapat ang basic endurance hunting lang para makapag-build ng mga modern, complex at malalaking global cities ngayon. Ang bipedalism ay may ginamat pang isa na napaka-crucial. Pinalaya nito ng buo ang dalawa nating kamay. Dahil hindi na natin sila kailangan para maglakad, mabilis silang nag-evolve para magkaroon ng incredible at complex na bagong dexterity. Kaunalaan, nag-develop tayo ng mga highly specialized opposable thumbs at isang napaka-unique at elastic na human shoulder joint. Ibig sabihin nito, madali na tayo nakakapagbato ng mabibigat na bagay na may matinding bilis at deadly, nakakatakot na accuracy. Bigla na lang, ang ating mahinang species ay nagkaroon ng highly effective na ranged weapon para sa remote hunting at active defense. Ang ating mga complex na kamay ang naging pinakaunang totoong physical technology natin para hubugin ang wild world. Nagsimula tayong magpokpok ng mga matitigas na bato para maingat na gumawa ng napakatalim at mapanganib na mga cutting edge. Ang mga basic stone tools na ito ang madaling nag-allow sa atin na hiwain ang makakapal na balat ng mga higanting patay na hayop. Madali nating nabasag ang malalaking buto ng hayop para makuha ang napaka-calorie-rich na bone marrow sa loob. Nag-provide ito ng extremely dense na animal fat at complex protein na naging fuel para sa susunod na stage ng ating evolution. Around 1 million years ago, na-capture din natin sa wakas ang malaki, nagliliyab at nakakatakot na power ng wildfire. Opisyal tayong tumigil sa pagkain ng matigas na raw meat at nagsimulang sinadyang lutuin ng ating mga daily meal sa apoy. Ang cooking, in a way, ay nagbetui digest ng matigas at hilaw na pagkain sa labas mismo ng ating fragile na katawan. Bine-breakdown nito ang mga tough raw proteins at pinapalambot ng husto ang mga matitigas na fibers na nakikita sa mga ugat at makakapal na halaman. Ang simple at magandang culinary process na ito ay nag-unlock ng malaki at vital na wave ng madaling maabsorb na daily calories para sa atin. Dahil hindi na natin kailangan ng massive at mabigat na digestive tract, ang ating intestines ay lumiit physically over time. Aggressive na kinuha ng evolution ang lahat ng valuable surplus calories na ito at ininvest direkta sa ating mabilis na lumalaking mga utak. Ang modern human brain ay isang tunay na bizarre, mabigat at extremely expensive na biological anomaly sa nature. Kinokonsume nito ang roughly 20% ng ating total energy kahit na halos wala itong bigat physically. Ang cooking, ang sa wakas ay nag-provide ng highly reliable at dense na fuel na kailangan para paandarin ang napakamahal na biological supercomputer na ito sa loob natin. Sa mahabang evolutionary time, mabilis na nagtriple ang physical size at complex density ng ating early brains. Ang massive biological growth na ito ay nag-lead sa isang absolute at terrifying explosion sa ating daily cognitive at processing ability. Pero, ang nakakamanhang brain expansion na ito ay primarily driven ng pabigat na social group complexity at daily survival. Ang mag-survive ng maayos sa mas malalaking human tribes ay nangailangan ng matinding social calculation at constant nakakapagod na daily awareness. Kailangan mong maingat na i-navigate ang isang highly complex na web ng laging nagbabagong tribal alliances at mga tahimik na hidden rivalries. Ang paggasip o chismisan ay mabilis na naging isang very vital survival mechanism para ma-share efficiently ang mga critical na impormasyon tungkol sa group behavior at tiwala. Gamit ang complex spoken language na ma-maintain natin ng maayos ang tight social cohesion sa mga grupong aabot ng hanggang 150 na tao.
Ang strict at calculated na biological limit na ito ay sikat na kilala sa scientific anthropology circles bilang Dunbar's number. Pero ang isang tight social group na may ganyang specific size ay absolutely hindi pa rin kayang mag-build ng isang massive at complex na global civilization. Ang totoong scientific answer ay nakasalalay sa dramatic cognitive revolution roughly 70,000 years ago. Ang maliliit at random na genetic mutations ay biglang ginawang mas abstract, malalim at incredibly complex ang ating vocal language. For the very first time ever, isang living creature sa Earth ang madaling nakapag-discuss ng mga completely invisible at imaginary na bagay. Permanente nating nakuha ang absolute ultimate mental power ng deep abstract thought at shared powerful fictional concepts. Sa Animal Kingdom, ang complex daily group cooperation ay strictly limited by rigid at unforgiving na animal biology. Ang mga chimpanzee ay nagko-cooperate lang ng payapa sa mga individuals na personally nilang kilala ng mabuti through years ng physical at intimate na pag-groom sa isa't isa. Ang mga strangers mula sa magkaibang wild chimpanzee troops ay kadalasang mag-aaway hanggang kamatayan kaysa makipag-trade ng maayos. Brilyanteng na-bypass natin ang rigid biological limit na ito ng tuluyan sa pamamagitan ng paggawa ng mga powerful shared beliefs at malalaking social myths. Ang mga concept tulad ng massive nations, organized human religions, at legal human rights ay hindi physically nag-e-exist sa kalikasan. Ang mga powerful organizing at abstract concepts na ito ay nabubuhay lang ng buo sa loob ng ating shared, complex collective human imagination at deep thought. Milyon-milyong mga complete stranger ang pwedeng magtiwala sa isa't isa kung parehong-pareho sila ng powerful story na pinaniniwalaan. Ang truly unique ability na ito ang nag-aalaw sa atin na mag-collaborate ng payapa at efficient sa isang massive at connected na global scale. Ang isang tao na stranded ng mag-isa sa malalim at madilim na gubat ay isa lang mahina at vulnerable na prey. Pero ang isang libong organized at driven na tao na may shared at common plan ay biglang nagiging isang unstoppable na natural force. Heavily pinaboran ng evolution ang mga early humans na pinakamagaling sa clear communication at effective na pag-cooperate sa isa't isa. Ang ating true evolutionary superpower, basically, ay ang incredible at compounding network effect ng ating connected at collective human minds. Dadalhin tayo nito directly sa absolute ultimate driving engine ng total at unprecedented human dominance nating globally ngayon. Ang normal biological evolution ay isang napakabagal, agonizing, random, at deeply frustrating na genetic transmission process para sa mga hayop. Kung biglang lumamig ng mabilis ang global climate, matiyagang naghihintay ang mga hayop ng libu-libong mababagal na taon para mag-adapt physically. Tuluyan nating binasag ang agonizingly slow na biological waiting game na ito sa pamagitan ng incredible power ng cultural evolution. Hindi na lang basta physical DNA genes mula sa ating mga ancient at primitive ancestors ang dahan-dahan nating minamana ngayon. Ngayon, mabilis na nating minamana ang isang malawak at patuloy na lumalaking yaman ng accumulated brilliant knowledge mula sa ating mayamang kultura. Kapag ang isang matalinong tao ay mabilis na na-figure out kung paano ligtas na gamitin ang kuryente, ituturo niya lang ito ng direkta. Ang susunod na young generation ay matagumpay na magsisimula mula mismo sa matayog na peak ng mga collective at brilliant discoveries ng nakaraang henerasyon. Gumagawa ito ng isang exponential, terrifying, at completely unstoppable na rapid curve ng tuloy-tuloy na global human technological progress. Dahil ang ating advanced cultural software ay nag-a-update ng napakabilis, mabilis din tayong huminto sa pag-adapt sa ating mga harsh at freezing environments. Imbis na tayo ang mag-adjust, agresibo nating pinupuwersa ang buong natural at wild environment na tuluyang mag-adapt sa ating mga specific at demanding na daily needs. Madali tayong nakakabuild ng maiinit at heated na concrete shelters at aggressive tayong nag-iimbento ng modern agriculture para buong-buong makontrol ang ating food supply. Effectively nating na-insulate ng buo ang ating fragile na physical bodies mula sa brutal at random na forces ng natural biological selection.
Active nating ginagamot ang mga terrible at deadly human diseases at heavily ine-engineer natin ang paligid natin para makasigurado absolutely na mayroon tayong immediate at comfortable na tayo, essentially ang pinakaunang biological species na consciously at actively kinokontrol ang sarili nating future evolutionary trajectory. Mula sa pananaw ng ating ancient planet, nag-aakto tayo na parang isang destructive geological force kaysa sa isang simpleng mammal. Tuluyan nating dinodomina ang mundong ito dahil mismo sa katotohanan, tayo ay ipinanganak na physically inadequate at remarkably weak sa simula. Ang initial at nakakatakot nating biological weakness ay nag-force ng isang truly remarkable chain reaction ng incredible at compounding evolutionary life hacks. Desperado tayong tumayo, tuluyang pinalaya ang ating mga kamay, niluto ang ating karne, at mabilis na pinalaki ang ating mga massive at complex na utak. Ito ang sa wakas ay nag-allow sa atin para brilliantly ma-invent ang abstract language at maingat na makagawa ng mga massive at powerful shared human fictions. Tayo nang walang duda ang pinaka-powerful, complex, unified social system na natural na i-design ng wild at unforgiving nature. Ang ating incredible global at technological strength ay nakasalalay ng buo sa isang invisible web na mga kwento na intimate na nagbabind sa ating lahat. Pero ang amazing at complex evolutionary cheat code na ito ay malinaw na may kasamang malalim, nakakatakot at madilim na babala. Ang ating malalambot at vulnerable na physical bodies ay essentially mga mahihina at takot na primates pa rin mula sa ancient African savanna. Kung ang ating mga shared beliefs, malalawak na economic systems at modern global cooperation ay permanenteng mag-breakdown ng tuluyan, instant nating mawawala ang lahat ng ating immense power. Sa mismong nakakawasak na sandali na huminto tayong maniwala ng sama-sama sa mga parehong kwento, ang ating global dominance ay babagsak ng agaran. Agad tayong babalik ng mabilis sa pagiging isang fragile, helpless at terrified na ape na tahimik na naghihintay sa sobrang lamig at dilim. Kung nag-enjoy talaga kayo sa deep at thorough scientific dive natin na ito tungkol sa mahabang biological human journey natin, please i-like nyo agad ang video na ito. I-share nyo rin ang fascinating at deep episode na ito sa mga taong talagang mahilig sa isang magandang evolutionary, scientific at biological mystery. Mag-subscribe na sa lumalaking Quest Hut channel ngayon din para absolutely na hindi nyo mamiss ang susunod nating incredibly fascinating scientific episode. Dahil dito sa Quest Hut, hindi lang tayo basta nakaupo at nag-aaral tungkol sa complex science ng mundo. Active at buong tapang nating nire-rethink ang reality itself sa bawat isang fascinating video na maingat nating ginagawa at nire-release.